Ano-anong bagay ba kailangan nating malaman upang maranasan natin ang kaligtasan na binibigay ng Diyos? Una, stop comparing yourself with other people. Pangalawa, stop trying to earn what God gives by grace. At pangatlo, trust Jesus and begin the life He prepared for you. So pag-usapan natin ng una, stop comparing yourself with other people. Ihinto mo ang pagkumpara ng sarili mo sa iba. Sabi sa Ephesians 2:1-3, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Ang kausap ni Pablo dito ay mga Kristiyano at sabi niya sa kanila, noong una kayo ay patay dahil sa kasalanan. Ang ibig sabihin, dati sila ay spiritually dead. Maaaring lumalakad sila, nagsasalita sila, pero patay naman spiritually. Now, ilan ang dating patay sa kasalanan? At sabi diyan, lahat. Sabi ni Pablo, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Ang ibig sabihin, lahat, walang exemption. Pati si Pablo na isang apostol. Ang ibig sabihin, hindi natin pwedeng ikumpara ang ating sarili sa iba kasi pare-parehas naman tayong makasalanan na pinatawad lang ng Panginoong Hesus. Kuya Mike, ang spiritually dead ba na tao ay walang kakayahang gumawa ng anumang kabutihan? Hindi naman. Maaring mahalin ng isang tao ang kanyang pamilya. Maaari siyang maging masipag, mapagbigay, tapat na kaibigan o mabuting mamamayan. Ngunit ang spiritual na kamatayan ay nangangahulugang wala tayong kakayahang bigyan ng buhay ang sarili nating espiritu, wala tayong kakayahang burahin ang ating kasalanan at ibalik ang nasirang relasyon natin sa Diyos. Kailangan natin ng buhay na tanging ang Panginoong Hesus lamang ang makakapagbigay. Imagine mo na may dalawang bangkay na nakahiga. Ang isa ay maayos yung damit niya, malinis, mukhang payapa siya. Ang isa naman marumi, sugatan at wasak-wasak yung katawan niya at yung damit niya. Maaaring isipin natin, mas mabuti itong isa, maganda yung damit niya, mas okay yung kalagayan niya kaysa dito sa isa na madumi. No, parehas lang sila kaibigan. Parehas lang na patay ang nasa loob ng mga damit na yon. Malaki man ang pagkakaiba ng kanilang panlabas na kalagayan, ngunit may isang katotohanan hindi mababago ng kanilang pagkakaiba. Pareho silang walang buhay, patay. Ganon din yung ating spiritual na kalagayan. Maaaring sabihin ng isang tao, hindi ako katulad ng taong yan. Hindi ako nalulong sa bisyo. Hindi ko iniwan ng pamilya ko. Hindi ako nagnakaw. Hindi ako gumawa ng malaking iskandalo. Maaaring totoo, mga iyon, kaibigan. Hindi magkakapantay ang lahat ng kasalanan pagdating sa pinsala at epekto nito sa ibang tao. Ngunit, hindi rin nangangahulugang buhay na tayo sa harap ng Diyos dahil mas maayos yung ating panlabas na anyo. No, hindi ganon. Kasi kung tayo ay nagkasala, lahat tayo ay spiritually dead, patay. Diba? Ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Kaya sabi ni Charles Spurgeon, we were dead, all of us, and yet we were not all like one another. Hindi tayo magkakatulad sa panlabas, ngunit pareho nating kailangan ng tagapagligtas. Hindi kayang buhayin ng maayos na damit ang isang patay. Hindi rin kayang buhayin ng magandang reputasyon ng spiritually dead na tao. Kaya nga, stop comparing yourself with other people. Narealize ko kapag nagko-compare tayo sa iba, makikita ito sa ating pagkatao. Mahirap tayong umamin ng pagkakamali. Mabilis nating makita ang kasalanan ng ibang tao. Pero mabagal naman nating makita ang sarili nating kasalanan. Minsan naiinis tayo kapag napupuri ang iba. O kaya palagi natin binabanggit yung ating sakripisyo. O kaya ginagamit natin ang kabiguan ng ibang tao para tumaas yung tingin natin sa sarili. Yan kasi di niya ito ginawa eh. Yan ang napala niya, buti pa ako, okay ang aking kalagayan. O kaya kapag tinutuwid tayo, ang unang sagot natin ay, bakit ako? Mas malala naman siya. At sa totoo lang, nangyayari ito maging sa loob ng tahanan. Kapag may hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa, minsan inilalabas natin ang listahan ng mga accomplishment natin.
at pagkakamali ng iyong asawa. Sinasabi natin, ako ang laging nag-aalaga sa mga bata. Ako mas responsable. Ako ang kumikilos sa bahay. Ikaw ang palaging may kasalanan. Maaring may katotohanan sa reklamo natin. Maaring talagang may kailangan baguhin ng asawa natin. Ngunit, posible rin ginagamit natin yung pagkukulang niya upang takpan yung sarili nating pride. Para matakpan yung impatience, masasakit na salita at kawalan ng pagpapatawad. Hindi na natin tinatanong, Lord, suriin mo po ang aking puso. Ilabas mo laman nito upang ako po ay makapagbago. Sa halip na ang tanong ay para sa sarili, ang tanong natin ay, Lord, sino sa aming dalawa ang mas masama? Kapag napatunayang mas mali siya, pakiramdam natin wala na tayong kailangang pagsisihan. At na-realize ko nangyayari din ito sa pagpapalaki ng anak. Sinasabi ng magulang, naging masunuring anak ako noon. Bakit ikaw? Hindi ka katulad ko. Kaya lang, ang problema, alam mo, yung nakalimutan na natin na marami din naman tayong mistakes at failures. Sa magkakapatid, ganun din. Kinukumpara nila yung kanilang mga ambag. Ako ang nag-alaga kay nanay. Ako ang tumulong sa gastusin. Sila, wala namang ginagawa. Narinig mo na ba yan? Sa trabaho naman, sinasabi natin, ako ang maagang pumapasok, ako ang gumagawa ng trabaho niya. Sa ministry, ganun din. Ako ang laging available, ako ang may malasakit. Sila, kailangan pang sabihan. Grabe, no? Kaibigan, mahalaga naman ang accountability. Hindi tayo tinatawag ng Diyos na palampasin natin yung kasalanan o konsintihin yung kapabayaan. Ngunit, bago natin kausapin ang ibang tao tungkol sa kanilang pagkukulang, tayo din naman ay tinatawag ng Diyos na suriin yung ating puso. Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 7:3-5, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo? Gayong troso ang nasa mata mo, mapagkunwari. Alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ibig ba sabihin nito, hindi na tayo maaaring magtuwid ng ibang tao? Hindi naman. Sabi ng Panginoong Hesus na kapag naalis na yung troso sa ating mata, makakakita tayo ng mabuti upang matulungan ang ating kapatid. Hindi pinagbabawal ni Lord ang pagtutuwid. Ipinagbabawal niya ang mapagkunwari at mapagmataas na pagtutuwid. Alam mo kaibigan, kapag naranasan natin ang sarili nating pangangailangan sa biyaya o grace ng Diyos, naku, magbabago ang paraan ng ating pakikipag-usap. Hindi na natin sasabihin, mas mabuti ako sa'yo. No. Kundi sasabihin natin, pareho nating kailangan ng tulong ng Panginoon. May nais siyang ituwid sa'yo, pero may nais din siyang ituwid sa akin. Ganito ang problema nung nakakatandang kapatid sa Luke chapter 15:25-32. Nang umuwi ang nakababatang kapatid matapos lustayin ang mana, sinalubong siya nung ama ng may habag. Sinalubong siya nung may pagmamahal at pagtanggap. Ngunit nagalit ang nakakatandang kapatid. Inilabas niya yung kanyang listahan. Para bang sinabi niya sa Luke 15:29-30, ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasiyahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Alam mo, tama naman siya na malaki ang kasalanan ng kanyang kapatid. Totoong nilustay nito ang mana. Totoong nasaktan ang pamilya. Ngunit habang binibilang niya ang kasalanan ng kapatid, hindi niya nakita ang sarili niyang galit. Hindi niya nakita ang sarili niyang pride. Hindi niya nakita yung sarili niyang inggit at kawalan ng awa sa kanyang kapatid. Hindi niya yung nakita. Ang ibig sabihin, nasa bahay siya ng tatay niya, ngunit hindi niya nauunawaan ang puso ng tatay niya. Sumusunod siya, ngunit ginagamit niya lang ang pagsunod bilang dahilan upang isipin na may utang na loob sa kanya yung kanyang tatay. Na-realize ko, hindi lamang ang rebeldeng anak ang naliligaw. Maging ang masunuring anak ay naliligaw rin sa sarili niyang katuwiran. Kaibigan, maring matagal ka nang nasa church, ngunit malayo pa rin ang puso mo sa Ama nating Diyos.
Maring naglilingkod ka, nagbibigay, uma-attend at namumuno. Leader pa ha, mabubuting bagay ang mga yon. Ngunit kapag ginagamit mo ang paglilingkod mo upang maliitin ng ibang tao o isipin na mas karapat dapat ka sa pag-ibig ng Diyos, hindi mo pa nauunawaan ang biyaya o grace. Sabi ni C.S. Lewis, a proud man is always looking down on things and people. Alam mo, kapag palagi tayo nakatingin sa mga taong nasa ibaba natin, hindi natin makikita ang kabanalan ng Diyos na mas mataas kaysa sa atin. Sabi ni Timothy Keller, the gospel makes us both humble and confident at once. Pinagpapakumbaba tayo ng ebanghelyo dahil wala naman talaga tayo may pagmamalaki sa Diyos. Pero sa kabilang banda, binibigyan din tayo nito ng katiyakan o confidence kasi ang kaligtasan hindi yan nakasalalay sa ating record o performance. Nakasalalay ito sa Panginoong Jesus. Kaya sa linggong ito, sa halip na siyasatin mo agad ang iyong asawa, anak, katrabaho, kamag-anak, kaibigan, leader o kasama sa ministry, simulan mo muna sa awit 139, 23-24. At tingnan mo, sabi doon, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon. Kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan. Samahan mo at ihatid. Ang ibig sabihin, bago ka magsalita sa asawa mo, manalangin ka muna. Lord, ipakita mo muna ang kasalanan ko bago ko ituwid ang anak ko. Itanong mo din, nakikita ba niya sa akin ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad? Bago mo pintasan yung co-worker o co-volunteer, itanong mo, nais ko ba siyang maibalik o nais ko lamang patunayan na mas mahusay ako?